Ito test flight tayo ng ano, K8 Max with GPS, pero wala siyang stabilizer gimbal. Ayun ang harapan niya, oh. Ang battery nito 3.7 2000 milliamp. Subukan muna natin. On na siya. Tapos on tayo ng aircraft, ng remote. Connected na siya, nakalibrate ko na to, kaya pwede nang paliparin. Screen record tayo para merong proof na siya yon. Yan, unlock natin. Ayan na siya, oh. Ayan, oh. Maganda naman ang pag-hover niya. Hindi siya ganong kalikot kasi naka-GPS yan. Yun natin. Oh, ayun. Ayun, itsura niya, oh. Saka maganda ngayon Sabado kasi hindi masyadong mahangin. Oh, stable naman ang hover niya. Oh, K811 GPS. Nakalibrate na yan, kompleto na yan. Test lang natin kung ay nakaharap siya sa akin, no. Kaway tayo. Yun. Delayed ang telemetry niya. Yun lang. Patrasin natin. Ayan na. Patrasin pa natin. Up. Dahan-dahan up. Ano siya, oh. Delayed. Medyo malabo ang kanya, ang camera. Pero sa akin okay na yan kahit malabong camera niya. Importante lang talaga may GPS. Malinaw nga camera mo. Wala ka naman GPS, pag lumipad dyan, tinangay ng hangin, tapos ka na dyan. Ayun, kita nyo yun, nag-hover lang siya, fixed point lang siya, medyo gumagalaw. May kagaanan tong K811, kaya konting wind blow, gumagalaw talaga siya. Kasi magaan siya, hindi kagaya nung L9. Yung L9 kasi medyo mabigat yun, eh. Pero may nag-review kasi nito sa TikTok, may nakita kung maganda raw ang camera. Ewan ko lang. Pero malabo, tingin ko malabo ang camera niya, eh. Patrasin pa natin. Ngayon ang height niya, 8 meters pa lang ang height niya. Ayun, oh, nagkakaroon na siya ng lag sa FPV. Oh, malabo nga to. Malinaw talaga yung yung L9. Kaya lang ang lag ng telemetry nila pareho lang. Ngayon, paikutin natin. Ayan yung mga bata na naglalaro. Ang problema pang isa dito, yung adjustment ng camera niya, yung pag tilt down ng camera, wala siyang down, puro up. Ito, pipindutin ko yung down, kasi naka level na yan, eh. Oh, lalo siyang umangat. Oh, ayaw nang bumalik sa ako, no. Yan ang problema dyan. Angat pa natin. Nasa 22, 23, 25, 30, 33 meters. Ayun siya, 33 meters. Ikutin natin. Tingnan natin yung view, kung anong makukuha niya sa mga view. Paling natin kung may, parang maganda nga ang kwan niya, oh.
Ayan, nakatingin na siya sa dagat. Iniikot ko lang, tinitignan ko yung kanya. Ayan o. Umiikot siya. Pupuntahin natin sa kanan niya, pausugin natin para makita yung poblasyon. Ang distance reach pala nito maximum 500 meters do sa kanya. Babantahin natin. Parehong-pareho din ang kwan ng L9. Mataas ang kwan niya, yung latency. Ayun yung poblasyon. Ang height niya 35, gawin natin 50 para mas makita pa yung poblasyon. Ang bilis niya malobat. Pinindot ko na yung kanya. Ang bilis niya malobat, anak ng tinapay. Ayun na siya oh. Pinindot ko na yung RTH. Sandali lang ang lipad doon, lobat kagad. Ayun siya, pababa na. Ang height niya 44. Tingnan natin. Ayan. Ayan, landing 38. Maganda naman ang GPS, accurate ng GPS niya. Kaya lang ang bilis malobat, grabe, wala mga 5 minutes pa lang. Pero sa kanya kasi sa list niya, yung battery sabi 3.7 na 2000 mAh. Ayun na siya oh. Ayan, naglaland na. Accurate naman ng GPS, yun lang yung battery, mabilis malobat, grabe yung battery. 5 minutes lang. Tumigil siya, tapos tutulian, ayan. Diretso land na yan. Ayun na. Lock na siya, nag-lock na. At least safe landing. Yun lang ang maganda. Naka GPS, mayroon siyang RTH. Just in case malobat, pindutin mo lang ang RTH, babalik sa iyo yung unit. Yun ang maganda dyan. Ayun na siya. Lobat K811 Max with GPS, no gimbal stabilizer. Tapos may obstacle avoidance siya. Ayan oh, isa. Tapos sa harapan dalawa. Tapos sa kabila meron pa isa. Ayan oh. Ganda oh, simple lang.